Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Okay, today is the first day of classes. Okay, pero naabutan tayo ng lindol. And dahil po walang klase, walang pasok, syempre nabawasan na naman ang karunungan ng mga estudyante. Pero syempre meron naman tayong dapat gagawin sa bahay, lalo pag kayong mga magulang na meron po kayong mga anak na hindi na pumasok sa eskwelahan. Syempre ipatuloy pa rin po ninyo ang pagiging first guru, unang guru, no? Kasi yung mga guro sa eskwelahan, yung mga pangalawang guro. Kayo po mga magulang na nasa bahay, nako, ipatuloy po ninyo ang pagtuturo, okay, sa inyong mga anak, lalo sa mga subjects na English, Math at saka Science, no? Okay, kayo rin po mga estudyante, alam ko masaya na naman kayo, pero hindi po ninyo alam na hindi po ito pabor sa inyo. Bukod sa hindi pabor ang lindol sa atin, hindi rin pabor yung walang pasok sa inyo, no? So ipatuloy pa rin po ninyo yung pag-aaral ninyo sa bahay. So anyway, meron po tayong pasyente kanina, okay, na pumasok dito na namamaga po yung kilay niya at meron pong konting sugat. At dahil sa pamamaga dito, ang nilagay na naman niya yung warm compress na naman, no? Syempre hindi natin sila masisisi dahil yun po ang nakalagay sa Google. Pero para sa akin po, hindi po tama yung warm compress. Dapat po pag meron po namamaga, no, kahit anong parte ng katawan natin, okay, namamaga dahil po sa nasugatan or nauntog, okay, nasuntok, okay, nasampal, pag meron pamamaga, wag po yung warm compress, dapat po cold compress. Okay, lalo pag meron pong infection, no? Okay, sinadya po ng Panginoon na talagang mamamaga po yung parte na meron infection, namumula, kasi po doon po pinapapunta ng Panginoon sa sugat na yon kung saan po meron infection. Bakit? Kasi po unang-una, napagagaling po yung ating Panginoon. Okay, bakit pinapupunta ng Panginoon yung dugo doon? Kung saan po meron infection, kaya po namumula at namamaga at mainit ang pakiramdam, no? Okay, kasi po, ang dugo kasi ang nagdadala ng panglaban ng mikrobyo, katulad ng antibodies at saka white blood cells. Yun po ang first line of defense natin habang hindi po tayo nakainom ng antibiotic. Kaya wag po tayo magalit sa Panginoon kung bakit may nararamdaman po tayo ng sakit. At dahil po sa sakit, alam po natin na meron po talagang problema at panahon na po na magpunta po sa doktor, no? So yun po ang kagandahan ng pamumula, pamamaga at sakit, no? Upang mapatay po natin kaagad yung mikrobyo. Kaya po, napansin po niyo, meron ba talagang mga sugat na kusa lang mawala kahit wala pong antibiotic? At magpasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon sa ating natural immunity na bago ko nang binanggit, no? Yung white blood cell at saka yung antibodies na sama-sama sa dugo papuntang yung sugat na yun, no? Okay, pero pag lalong namamaga, panahon na po magpunta sa doktor para maresetahan po kayo ng antibiotic, no? Sa maliit na sugat kanina, pwede na po sana yung cefalexin 500 mg capsule, 2 capsules 3 times a day for 7 days. At para sa pamamaga na hindi naman po talaga kailangan agresibo po natin iwala yung pamamaga, kasi tinutulungan po yung antibiotic ng white blood cell at antibodies na sama-sama sa dugo na papunta doon, no? Kaya po wag po tayo masyado maagresibo na iwala natin yung pamamaga na sa English po ang tawag po natin ay inflammation. So ang ibigay po natin yung anti-inflammatory kahit mefenamic acid
500 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 3 days, no? At sinabi ko na po kanina, huwag po yung warm compress, kailangan po cold compress po para tulungan na po natin mabawasan yung pamamaga. Kasi pag sobra ang pamamaga, hindi na po pabor sa pag-control ng infection. Kasi sa sobrang pamamaga dito, pwede po maiipit yung mga maliliit na ugat na tinatawag po natin na capillaries, no? At pag maipit ang mga capillaries, syempre hindi po makarating yung dugo doon. At pag hindi po makarating yung dugo doon, syempre hindi po makarating yung white blood cells, yung antibodies, at saka yung antibiotic na nireseta po natin sa pasyente. Kaya po hindi po warm compress kundi cold compress. Ayun. Maraming salamat po.